Eto na mga pre 'no, nagkainitan po diyan sa Senado mga pre 'no, kasi hinarang po ni John Vic Remulla etong si Robin Padilla diyaan sa Senado 'no. Ang hindi maganda dito mga pre, nag-ano po siya, si John Vic ay humarang lang po ano, hindi naman po nakikipagsuntukan yung tao. Kasi kung suntukan lang po, basag talaga yung bungo ni Padilla. Alam mo naman 'yan si Padilla parang basang sisiw lang 'yan. Pampelikula lang 'yang hayop na 'yan, 'di ba? Si John Vic humarang lang po. Pero may dahilan 'yan kung bakit niya ginagawa 'no. Pero si Padilla po, aba'y tinulak po si John Vic, hindi kaya matapang si Padilla dahil hindi po siya nag-iisa, marami sila. John Vic isa lang yung humarang, eh. Marami po sila yung tumulak kay John Vic pero number one po si Robin Padilla kasi tapatan talaga sila. Ano bang magagawa ng isang tao sa maraming tao? Kakayanin ba? Siyempre hindi. Meron pa yung isang babaeng Muslim na kasamahan ni Robin Padilla na nakikipagsabayan pa. 'Pag tinadyakan ka ni Padilla wasak yung pagmumukha mo. Tinadyakan ka ni John Vic Remulla, wasak yung mukha mo, nakikialam ka pa diyan sa tulakan sa Senado. Naku po. Ito po yung video 'no, nakakagigil 'to kasi bastos na senador, mapapanood na naman natin 'no. Panoorin po natin ang videong ito. Ah, Okay, so nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guest sa law for the... ito 18 Marines po ito Okay, so kasama niya yung 18 Marines dito. nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guest. Wait lang, klaruhin ko lang. 18 garbage, Okay, Marites. so nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guest sa law for the Blue Ribbon Committee. Ito na. Hinarang siya ni John Vic, mag-isa lang si John Vic diyan. Ang dami-dami nila. Kasama sa guest sa law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Hmm. Tulak Padilla, tulak. Pati yung Muslim babae, Oh my God! Senator, at dito si Secretary John Vic Remulla at pinipigil si Senator Robin Padilla. Hmm. Oh my God! Ayun. Ano bang magagawa ni John Vic? Siya lang mag-isa. Ulitin natin yung full video, ha? Okay, so nakapasok yung mga 18 Marines na kasama sa guest sa law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Ayun! Oh my God! Senator, at dito si Secretary John Vic Remulla at pinipigil si Senator Robin Padilla. Oh my God! Anong magagawa ni John Vic? Ang dami-dami nyo. Alam mo, Padilla, yung hearing dyan ngayon sa Senado, invalid yan. Invalid yan. Dapat walang ano ngayon, walang pasok. Kung may pasok, di kayo pumapasok. Kung walang pasok, pumapasok kayo. May iniiwasan kayo, mga tarantado kayo. Hindi excited ang taong bayan sa 18 Marites dahil marami na silang kapalpakan. Yung mga statements nila na hindi ka panipaniwala. Mas excited ang tao sa impeachment ni Sara Duterte kasi nandun ang katotohanan, nandun ang mga ebidensya. Di ba? Kung nananapak lang po si John Vic, tinamaan na si Padilla sana. Tinamaan na sana sa kanyang muka. May black eye na sana 'to. Kaso hindi po 'no, pinapatupad lang po ni John Vic yung kanyang, siyempre ginagampanan niya yung kanyang trabaho, 'di ba? Kayo po mga pre, ano po yung inyong reaction dito, opinion, and comment down below para naman po, mabasa po natin yung inyong mga, reactions po diyan. Kaya nakakagigil po. Senador bastos. Senador ka, sa oras ng, pasukan, absent. Nung naging, wala ng pasok, papasok ang tanga. High na high talaga, no? Lumilipad talaga yung utak ni Robin Padilla. Tarantado ka, Robin Padilla. Tatak mo sa utak mo, gago. Anyway mga pre, maiba lang tayo mga pre.
kumbaga, punta po tayo dito, 'no? Punta po tayo dito sa eto maganda 'to, sa good news naman po tayo, 'no? Oo, sa good news naman po tayo at bigyan po natin ito ng reaksyon, itong, videong ito. I mean, itong, nasa Facebook po ito naka-post ano. Ah, Eto po ano, 5 priority bills ng admin umusad sa kamara. So, credit na naman po ito siyempre sa mga mambabatas po natin diyan sa kamara at siyempre sa administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, oo, naipasa po, naipasa sa kamara, 'di ba? Ito, ano po ba yung mga yon? Ito basahin po natin. Una po, House Bill number 9257, strengthening the Basis Conversation and Development Authority. Pangalawa po, House Bill number 9397, Right to Information Act of 2026. Pangatlo po, House Bill number 9461, Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pang-apat po, House Bill number 9465, an act prohibiting the deliberate dissemination of false information that possess verifiable public harm of serious threat to national security, establishing digital platform accountability and transparency mechanisms, and promoting media and digital literacy. Panglima naman po ay House Bill number 9466, converting the National Feeding Program into National Nutrition Program. Ayan. So, yun mga pre, ano, palakpakan po natin ang mga mambabatas po natin at siyempre ang Marcos administration. Ayan. Kasi may naipasa pong 5 priority bills. Ayan, meron po silang naipasang priority bills. Grabe no, ang sisipag nyo. Kaya saludo po tayo sa kanila. Ayan. Siyempre mga pre, ito po, isunod po natin ito. Itong gusto ko lang i-topic to ano. Itong Senate majority no show again, 'di ba? Diyan po sa plenary. Alam mo nung kahapon ba 'yon? O kahapon yata 'yon. Ay hindi po sila nagpakita, 'di ba? Oh, yung majority pero yung minority po pumasok. Anong isang araw pala 'yon? Pumasok yung minority. Then kahapon, minority din po. Buti na lang po si Chis Escudero ay nagpakita doon. 'Di ba? Buti pa si Chis nandun. Pero yung majority po sa oras ng legit na pasukan talaga, absent. Ngayong walang pasok, papasok. Mga tanga. Yun nga yung kinukuni ko dito kay Robin Padilla eh. Yung hearing po nila ngayon ay invalid po. Invalid. Yung 18 na garbage marites. Ano lang, script lang nila yun. Drama lang nila yun. Kaya kayo mga pre, no, huwag kayong magpapaniwala sa kanilang kalukuhan. 'Di ba? Oo, pinagluloko na lang po kayo ng mga tarantadong yan. Ng mga tuta ni Digong, tuta ng mga Duterte at tuta ng China. 'Di ba? So nakakahiya po. Letsi ka talaga, Ruben Padilla. Ang alam mo lang diyan sa Senado yung makipagtulakan, itakas yung mga kriminal. Trabaho mo yan, hayop ka. 'Di ba? Hindi ka na dala. Magmukbang. Yun, magmukbang. Naku po. Bago pa tayo ma-high blood dyan mga pre, no? Ito, license to kill, pag-usapan po natin to kasi sa panahon po ni Rodrigo Duterte, marami pong namatay talaga. Maraming pinatay, maraming nadamay na mga inosente, 'di ba?
Oh, eh, may korte naman po tayo, 'di ba? Kung talagang yang tao na 'yan ay, talagang user talaga or, 'yun na nga, adik, puwede mo namang, idaan sa korte 'yan. Hindi yung ilalagay mo yung batas sa mga kamay mo. Ayan tuloy, maraming mga kapulisan sa panahon ni Digong yung natanggal sa trabaho, 'di ba? Kasi ginamit lang po sila ni Digong, kawawa naman. Kawawa yung pamilya nila, 'di ba? Nawalan ng trabaho dahil dito sa mga maling proseso na ginagawa nila, 'di ba? Alam niyo, puwede po kung sasabihin nila nanlaban talaga, okey sige. Pero dapat po may body cam yung mga kapulisan, 'di ba? Eh, halos po ng mga kapulisan na nagsasabing nanlaban 'yan, hanapan mo sila ng body cam, wala. Asan yung body cam? Wala, 'di ba? Kasi kahit hindi naman po nanlaban, pinapatay. Kaya yung Digong niyo na 'yan, huwag kayong maawa diyan. Oh, deserve niya yung nangyayari ngayon sa kanya. Actually, kulang pa nga 'yan, eh. Alam mo lang kung may parusang kamatayan lang ngayon, oh, 'yan si Digong mauuna, 'di ba? Kaya ako, eh, naawa naman po lalong-lalo na dun sa mga minor na nadamay, napatay kasi mas priority po natin ang buhay 'no? Oo, buhay po ng tao ang importante. Hindi po puwedeng gawing biro ang buhay ng tao. Papaano isipin mo kung isa sa pamilya mo ang madamay or ikaw mismo mapagbintangan na kunyari nanlaban ka, matatanggap ba 'yun ng sarili mo tapos, pinatay ka pa? Baka hindi matahimik yung kaluluwa mo niyan, 'di ba? So 'yun mga pre 'no, siningit ko lang kasi baka nakalimutan niyo na 'tong ganitong eksena noon, ha? Hindi dapat kalimutan 'yan mga pre, dapat ipaglaban po natin 'yan. So anyway, ito, eh, dugtong lang po natin ito mga pre, itong matindi talaga 'tong China, eh, 'no? China's troll army from teachers to riders, all fake, okey? Yung nasa Facebook po ngayon, ayan, yung mga nagpo-post po about sa yung legit naman po yung mukha nila, oh, pero hindi po sila totoong tao. Basahin po natin 'to, oh, ah To the to the casual observers scrolling through Facebook, these profiles would look like ordinary Filipinos, a teacher posting about classroom experience, students interacting with other students, and ordinary workers sharing glimpses of his daily grind. They had names, faces, and opinions. Ayan. Oh, so mukha daw po silang kumbaga, mga teacher, mga riders, mga Pilipino, pero sila po ay hindi totoong tao, 'di ba? Kumbaga trolls po sila. Oh, pansin mo 'pag may mga sila po ang mga trolls na 'to aktibo po ito sa mga pagbatikos sa Marcos administration. Oh. Na kunyari teacher sila kasi magugulat nga naman tayo, "Uy, ang galing ang tibay, teacher, binatikos, Marcos administration." Pero trolls lang po 'yun, okey? Karamihan po ang dami, trolls at China po yung may pakana diyan. Malamang sa malamang po, may mga kasabwat po dito ng mga Pilipino na kanilang binabayaran, 'di ba? Ang pangit nun yung tatanggap ka ng bayad tapos sisirain mo yung Pilipinas, gusto mong pabagsakin. Tapos kakampihan mo yung ibang lahi. Wala na talaga. Oo, kung isa kang Pilipino at ginagawa mo 'yan, wala na. Oo, dapat kahit ikaw mismo siguro kung titingnan mo yung sarili mo, sukan-suka ka na, 'di ba? Oh, letche ka talaga. Oh. So, 'yun. Ingat po tayo 'no at mapagmasid po tayo sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, lalong-lalo na po sa social media, huwag po agad maniniwala sa mga nakikita natin, okey? Kasi ang daming ngayon, daming fake news, trolls, akala mo totoong tao, yun pala AI lang. At pag-aralan niyo po kung ano yung AI sa totoo, okey? Pag-aralan niyo lang kung kayo'y babad sa social media, alam niyo 'yan siyempre, 'di ba? Pero yun na nga,
hanggang dito lang po muna yung ating video mga pre. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon. Ayan, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po ang lahat dito. Ayan, magandang araw po.